ang nemesis sa isa't isa. Ito pong si Rodrigo Duterte o mga Duterte at saka si dating Senador Antonio Trillanes ay patuloy lamang po ito sa kanilang mga advokasya sa isa't isa. Pero alam naman po natin na si dating Senador Antonio Trillanes ay kung ano po yung nakikita niyang maling ginagawa ng mga Duterte ay ito po yung kanyang kinikriticize. Marami na po sa mga nakalipas na panahon na ito pong si Antonio Trillanes ay in particular nagsampa na po ng kaso sa ating mga appropriate agency, particular sa Department of Justice, para po sa paglabag sa special law katulad po ng Plunder at saka ng Graft and Corrupt Practices Act. Pero ngayong araw po na ito, meron pong shinare na isang artikulo mula po sa balita. Ito pong si Antonio Trillanes sa kanyang Facebook page. Shinare po ni Antonio Trillanes ang mga sumusunod. Sabi niya po, isa na namang anomalya nila Dudes. Actually, di ko pa po nababasa ang balita po na ito. Pero kung ang pagbabasihan po natin ay ang post ni Antonio Trillanes, mukhang meron na namang irregularity tungkol po sa administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya puntahan po natin, ano ba ang nilalaman po ng balita po na ito? Ayon po dito sa shared post ni Antonio Trillanes, headlines, Duterte issued land titles in Boracay invalid. How come, ano? Bakit nagkaganon? Na yung naibigay na titulo sa ating mga kababayang Pilipino ay idineklarang invalid ko ng DAR. Siyempre, sasabihin po ng mga kapanalig ni Rodrigo Duterte, politically motivated na naman po ito. Pero ano ba ang basihan? Bakit po ito ay invalid? Kaya basahin po natin ang sinasaad po ng balita ngayong pong August 17, 2024 sa panulat po ni Belia Cariaso. Okay? Manila, Philippines. The Department of Agrarian Reform has invalidated the Certificate of Land and Ownership Awards or CLOAS distributed by former President Rodrigo Duterte to members of the Ati community in Boracay. Malungkot na balita ito actually mga tol kasi ito po ay may mga tumanggap. Pero ang tanong kasi, kapag mali po ang kaparaanan, hindi po yun magiging tama. No matter kung ano man yung good intention natin sa huli. Dapat kung mamamahagi po tayo ng lupa o ang ating gobyerno, naaayon po sa mga umiiral na batas para wala po tayong nasasagasaan na karapatan din po ng ibang tao. Katulad ng ginagawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ngayon, di ba? Si Pangulo PBBM ay nag-iikot sa iba't ibang panig po ng bansa. Kaakibat po ng pag-iikot na yan, ang pamamahagi po ng tinatawag na presidential assistance at saka yung pamamahagi po ng mga titulo ng lupa para sa ating mga kababayang magsasakang Pilipino. Pero mukhang itong si Rodrigo Duterte, basta na lamang yata na mahagi sa panahon ng kanyang panunungkulan at mukhang hindi po iyon naaayon sa ating batas. In an interview with the Star, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III said the CLOAS covering 1,300 square meters were awarded to members of the ATI in June 2019, while the Comprehensive Agrarian Reform Law or Republic Act 6657 ended on June 30, 2014. Ba, mukhang dito pa lang sa binabasa po natin, mukhang meron ng hindi pagsunod sa batas. Kasi kung pagbabasihan natin, ito pong balita, dapat natapos na yung pamamahagi tungkol po sa Comprehensive Agrarian Reform na ito noong June 30, 2014. Pero siyempre, buuin po natin yung konsepto ng balita, kaya ituloy po natin ang pagbabasa po dito. Nothing was revoked. First, the CLOA that was awarded has no legal leg to stand on. No legal basis. O malamang kasi mga tol, gagamitin na naman po ito ng mga Duterte supporter para palabasin
na masama ang kasalukuyang gobyerno. At ang naibahagi na titulo ng lupa ng Rodrigo Duterte administration ay binabawi ng Marcos dahil politically motivated daw. O wala po iyong katotohanan, mga tol, sapagkat dito sa sinasabi po ng ating butihing sekretary na si Conrado Estrella ng Department of Agrarian Reform, wala pong legal na basihan daw yung pamamahagi na ginawa nitong si Rodrigo Duterte ng lupa diyan po sa mga Ati community sa Boracay. Estrella added that the lands cannot be covered under CARP unless a notice of coverage was issued after the June 30, 2014 deadline. Ang tanong, bakit kaya ginawa ito ni Rodrigo Duterte considering na abogado siya? At ano ang sinabi ng kanyang legal team sa panahon ng kanyang panunungkulan? Bakit nila hinayaan, partikular ang DAR sa ilalim ng Duterte administration na mamahagi po ng FLOA nang wala naman po palang pinaghuhugutan ng batas? Members of the Asociacion Sang Boracay Ati Tribal Organization have accused the DAR of revoking the FLOAs awarded to them during the Duterte administration. Ito ngayon yung masakit na katotohanan dito, mga tol. Baka isipin ng mga kababayan po natin na ito po ay binabawi sa kanila dahil ginusto lamang ng kasalukuyang gobyerno. Sana hindi po gano'n ang kanilang isipin, sapagkat ito po ay binawi o in-invalidate dahil po hindi po ito naaayon sa batas. Ganoon lamang po kasi yon. Estrella said, the Bureau of Soils and Water Management declared the property as not suitable for farming. Parang napakinggan na po natin ang balita na ito a couple of months ago or last year, kung saan ito pong issue na ito ginamit po ng mga DD sheets para po siraan ang kasalukuyang gobyerno. Pero malinaw po at inuulit sa balita na ito na talagang wala pong legal na basihan ang pag-award ng Certificate of Land Ownership na yan, yung FLOA, sa mga recipient. It happens lamang na ngayon, siyempre lalabas na parang hindi sila kinikilala sapagkat naibigay na sa kanila pero binabawi pa. Ngunit tandaan po natin kung ano yung tama at dapat, at kadalasan ang tama at dapat ay nakaayon po sa ating umiiral na batas. Kapag hindi po naaayon sa batas, definitely bawal po ito. Kaya dapat hindi po iyon magpatuloy. At ganun po ang ginagawa ng kasalukuyang gobyerno. He added that the 1,300 square meter lot cannot be covered by Executive Order 75 issued by Duterte as it is a private land. Yon ang pinakamasaklap na katotohanan dito. Diba, mga tol? Ito yung sinasabi po natin na wag magpapapogi ang isang gobyerno para lamang po maging maganda ang pagtingin dito ng isang grupo ng mga individual tapos at the expense of someone's rights. Diba? Kasi merong nagmamay-ari pala eh. Kung merong nagmamay-ari ng lupa at ikalawa, hindi naman po ito suitable para sa pagsasaka, bakit mo ibibigay ang lupa na yon para sa pagsasaka ng mga recipient? Maling-mali po yun. Sabi po dito, you can only invoke Executive Order 75 if the lands are owned by the government. Hindi pala pag-aari ng gobyerno. Pero bakit binigay ng Duterte administration? Kapogi lang ba yun? Those who are priority of Executive Order 75 are graduates of 4-year agriculture courses, retired PNP and AFP personnel, and rebel returnees. He said, referring to retirees from the uniformed services. According to Estrella, the CLOAs were issued in 2018, while Executive Order 75 was issued in 2019. Executive Order 75 issued by Duterte requires all unclassified
public lands and government-owned lands held by government instrumentalities that are suitable for agriculture or no longer needed to achieve their original purpose to be turned over to the DAR for distribution. Pero mukhang hindi ganun yung nangyari. Sapagkat binanggit kanina sa balita, meron palang nagmamay-ari sa pribadong lupa na ito na 1,300 square meter at hindi rin po ito suitable for farming. Estrella said, President Marcos has already directed DAR to find, ito naman ang magandang balita ngayon mga tol. Kaya kahit anong gawing paninira ng mga DD6, hindi kayo magtatagumpay. Kasi hindi lang naman yan basta binawi ng gobyerno. Merong binawian ng lupa at merong naagrabyado kahit paano, though yung pagkakaroon nila ng titulo na yan ay hindi po sa tamang kaparaanan, yet agreed pa rin sila dyan. Ngunit, no one will be left behind, sabi nga ng ating mahal ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya, meron pong mga alternatibo dapat na gawin po ito. Ano po yun? Basahin po natin ha. Estrella said, President Marcos has already directed DAR to find alternative areas where the Ati community can be relocated. O, wag po kayong masyadong mag-alala mga Ati community mga nabawian po ng FLOA. Sapagkat kapag sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, gagawin niya po yan sa abot ng kanyang makakaya. I already met with Defense Secretary Gibo Teodoro and he cited a former military reservation where we can transfer the members of ATI. So, meron pong relokasyon na. Huwag na po kayong magalit sa gobyerno sapagkat hindi naman po basta-basta kayo babawian ng wala pong kapalit. Una, kaya po binawi yan kasi mali po yung naging kaparaanan ng Duterte administrations na basta na lamang pong ibinahagi yan na ang katotohanan pala, meron pong nagmamay-ari ng lupa na yan. O, sabi nga dito ng isang manonood, parang land grabbing yung nangyari. Ganun po talaga yun. Ang masakit, gobyerno. Gobyerno yung gumawa. Gobyerno ni Rodrigo Duterte. Sabi nga po sa ating konstitusyon, di ba? Basic rights po ito No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ang lupa, property po yan. Hindi mo pwedeng i-deprive ang isang tao sa kanyang ari-arian nang wala pong due process. At kung natatandaan ko ng tama ang balita na itong ating nire-reaction ngayon, ganun po yung nangyari. Parang hindi po nakamit ng nagmamay-ari ng lupa yung due process. Kaya po yan ay kanyang inapila sa DAR at ngayon, ginarant po ng DAR ang desisyon favoring sa nagmamay-ari ng tunay ng lupa. Dahil ang punto, walang due process na nangyari. Pangalawa, hindi suitable for farming yung lupa. At ito po ay hindi akma sa umiiral na batas na mga binasa po natin kanina. Pero ang good news, siyempre, kahit kayo po ay nabawian ng CLOA, mga kababayan po naming Ati, diyan po sa Boracay, sinisigurado naman po ng kasalukuyang gobyerno. In fact, may directive ang ating Pangulo sa DAR na hanapan kayo ng malilipatan at sinasabi naman ngayon ng DAR kasama ng DND na meron na pong lupa na kayo ay pwedeng lipatan. O kaya